Hi! Welcome to my YouTube channel and welcome to my Kurat Chay TV. Today is our video. Magluluto po si Kurat Chay ng sapsuy. Ako po'y inyong samahan, atin na pong simulan. Siyempre may mga pangunahing tayong sangkap na ating kakailangan sa ating lulutuin. Meron po tayong bawang at meron din po tayong sibuyas. Meron din tayong kamatis at meron ding chicken cube. Meron din tayong dahon ng celery. Meron din po tayong ginayat na carrots. Isang perasong sayote na ginayat na. At meron din pong patatas. Meron din pong cauliflower. At syempre, hindi mawawala ang repolyo. Ayan guys, hiniwa-hiwa ko na po yan. Ready na po yung lutuin. At siya nga pala guys, hindi magiging kompleto ang sapsuy kung wala tayong atay. Ayan guys, lagyan din po natin ng kaunting giniling. Ayan guys, ready na po yan. Ginayat-gayat ko na po yan. Pwede na natin pong simulan ang ating pagluluto. Ay siya nga po pala guys, bago natin siya lutuin, atin munang hugasan ng mabuti ang mga gulay na yan dahil binili po natin yan sa palengke na marurumi. Akin po munang ginayat at binalatan kaya atin munang hugasan. So ayan guys, ayan sinisimulan na po ni Kurat Chay na hugasan ng mga gulay na yan. Ayan, inisa-isa pa natin yung hugasan para siguraduhin natin na malilinis yung mga gulay na yan. At kinakailangan na malinis natin ng mabuti ang paghuhugas sa mga gulay dahil hindi po tayo nakakatiyak kung ano-anong mga mikrobyo ang mga dumadapo sa gulay na yan. Alam nyo naman po sa palengke ay sari-sari ang mga ang nakukuha, kaya kailangan na hugasan natin ng mabuti. So ayan guys, makatapos lang tayo ng paghuhugas ng gulay na yan, atin na pong sisimula ng pagluluto. Pero guys, alam nyo, mas magandang bumibili ng gulay dun sa mga mall. Kasi di po ba sa mall ay yung mga naka-sealed. Merong mga nakabalot na plastic, pero pagdating dun sa mga palengke, kaya open na open yung mga gulay, kaya hindi po tayo nakakatya kung ano yung mga dumi na dumadapo sa mga gulay, kaya dapat hugasan natin ito ng mabuti. So ayan guys, isusunod naman nating atay na hugasan. Dahil ang atay na yan ay galing sa rep, pero nahugasan ko na yan guys, inulit ko na lamang po ang paghuhugas ulit para makasiguro tayo na maging malinis siya. So ayan guys, dahil na-stack na po siya, medyo hindi na po maganda, kaya may inalis po ako ng mga nakadikit dyan at meron po akong tinapon na hindi ko isinama. Yung lang pong mga atay ang sinama ko, yung mga balon-balunan hindi ko na po sinama, tinapon ko na po sila. Pagkahugas ka naman guys, kailangan natin gayatin dahil sa malaki sila. Gayatin po natin siya ng sapat sa laki ng naaayon sa gusto ninyo. Ako guys, yan, ganyan lang kaliliit guys ang pagkahiwa ko sa atay para hindi naman po masyadong madurog pag ating niluto sa gulay na sapsuy. So ayan guys, hiniwa-hiwa na ni Kurat Chay. Tapos niyan ay atin na pong sisimula ng pagluluto ng ating sapsuy. Ayan po, ready na po sila. Tara guys, ako po inyong samahan. At atin na pong itong lutuin, simulan ang masarap ng luto ni Kurat Chay ng sapsuy. So ayan guys, tara, atin na pong simulan ng pagluluto. Ayan guys, atin na pong simulan. Lagyan natin ng mantika, ang kawali para atin na pong igisa ang ating ayan, ilagay na po ni Kurat Chay ang bawang. Papulahin po muna natin at bago natin ilagay ang sibuyas. So ayan guys, ang sarap-sarap nyo po guys. Kailangan po ang sibuyas ay papulahin natin ng kaunti at lagay natin na din po ang kamatis. Ayan guys, ang sarap-sarap po niyan, kaya itaray nyo na rin po guys, masarap po yan. At inilagay natin po natin ang atay. So ayan guys, atin po nating halu-haluin. At kinakailangan ay ating lagyan muna na ng konting asin. So ayan guys, ganyan lamang po ang paggigisa.
unahin po natin na step by step ang pagluluto. Huwag natin mamadalain dahil kapag nagluluto tayo ay kailangan na sa puso natin. Para bang pag pinakain natin sa ating pamilya ay may kasamang pagmamahal para mas lalong masarap ang kanilang pagkain. Kung magluluto tayo ng may kasamang pagmamahal, so ayan guys, haluin natin ng mabuti at lagyan natin ng pagmamahal ang ating niluluto. Ayan guys, next naman natin ang lagyan natin ng konting toyo. Depende sa gusto ninyong dami ng toyo, pero ako po guys, konti lang po ang nilagay ko baka po kasi umalat. So ayan, isunod natin ng carrots at patatas. Maging sayote, ilagay na rin po natin. Then, yan po ay medyo matagal maluto kaya inuna natin siya. So, ayan guys, haluin po natin uli. I-mix lang natin guys. I-mix natin. Ayan. I-mix ni Kuratsay ang kanyang niluluto. Kailangan po natin, katulad po ng sinabi ko, haluan natin ng pagmamahal para maging masarap ang pagkain ng ating pamilya. Ayan guys, lagyan po natin ng original na sarap at huwag po tayo manghihiram ng sarap na nanggagaling dun sa Magic Sarap. Ako guys, original na sarap ang nilagay ko dyan dahil nilagyan ko po ng pagmamahal. Kaya kayo guys, ayan, panandalian po natin takpan at muling buksan para tingnan kung siya ay okay na at pwede na nating ilagay ay yung mga halong gulay katulad po ng repolyo at pati yung tawag doon, yung cauliflower saka yung celery. So ayan, kinalo po muna ni Kuratsay para maging mas masarap. Ayan guys, ilagay na po natin yung cauliflower. Ayan, yung cauliflower po. Ayan, inilagay na po ni Kuratsay ang cauliflower. And then, next na po natin yung repolyo. Haluin muna natin guys. Para mag-mix naman po yung lasa ng toyo dun sa mga nilagay nating pampalasa at hindi po yung Magic Sarap guys ha. Huwag po kayo maglalagay ng Magic Sarap dahil ang Magic Sarap ay nanghihiram lang ng sarap. So, ayan guys, ang original lang gamitin natin. Tsak naman ay makakain naman din natin yan kahit wala naman pong Magic Sarap yan. Ayan nga po. Lagyan din po natin ng konting tubig para magpantay-pantay ang luto niya dahil natuyo po siya guys. So, ayan guys, kailangan nating ilubog ang mga gulay para maluto dun sa pinakasabaw ng gulay na yan. So, ayan. Ilagay na rin po natin ang repolyo para sabay-sabay na din po silang maluto. Dahil yung mga gulay na yan ay madali lamang po yan maluto. Yung mga unang gulay na nilagay ko, yun po yung mahirap maluto. Matagal na maluto. Ayaw naman po namin ng yung hilaw na gulay. Hindi po kami natutunawan kaya po niluluto po siya ng mabuti para mas madali rin namang nguyain. Okay sana guys kung medyo half cook. Kaya lang hindi na po kaya ng tiyan namin yung kumain ng ganong mga half cook. Kaya po ginagawa ko po ay niluluto ko po siya ng mabuti. So ayan guys, kailangan po nating haluin para mag-mix po yung gulay para po yung lasa ng ating nilagay na pampalasa ay magpantay-pantay. So ayan guys, ilagay na po natin yung celery. Hindi po magiging kompleto ang sapsuy kung walang celery. Wala nga po yung red bell pepper. Hindi nga po nakabili ng red bell pepper. Mas masarap po yan kung may red bell pepper. Dahil sa kami lang naman po ang kakain, ay okay na rin po yan guys. Masarap na rin naman yan guys. Pero dapat po talaga ay lagyan natin ng red bell pepper. Ayan, atin munang muling takpan at ating balikan sa sandaling oras. Yan po ay ating titingnan.
So, ayan guys. Ayan guys, atin buksan. Ayan, malapit na po siyang maluto. Check natin siya kung okay na yung mga gulay at haluin natin dahil yung nasa ibabaw ay hindi po siya naluluto. Kaya dapat nating iilalim yung mga gulay na hindi pa ganong luto, ilagay natin siya sa ilalim. Kaya dapat po ay ating haluin. So, ayan guys, wait na lang po yan. Yan po ay maluluto na. Ayan guys, okay na po, luto na po. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawa ninyong pagpanood sa aking video, sa aking second account. So ayan guys, thank you so much. Thank you sa walang sawa ninyong pag-support sa aking premiere. Thank you for watching.